Minsan po ay naitanong ko sa aking sarili, bakit ba sa dinami-dami ng bansa na pwede kong silangan, ay bakit dito ba sa Pilipinas ako isinilang? Sa bansa na puno ng korupsyon, sa bansa na mahirap, sa bansa na napakarami ng kabulukan, bulok na sistema ng gobyerno, may bulok na ugali ng tao, ang daming kabulukan. Pagkatapos naitanong ko rin sa aking sarili, bakit ba sa dinami-dami ng relihiyon, ay bakit ang relihiyong Katoliko ang niyakap ko? At sa relihiyong natin ito, ang daming nasasabi ng mga tao, marami ring korupsyon, marami ring kabulukan. Minsan bulok ang sistema ng pamamahala, ang mga mananampalataya, bulok din kung minsan ang ugali, ang daming kahinaan, ang daming kasalanan. At sa pagtatanong ko ito, kung bakit dito sa Pilipinas ako isinilang, at kung bakit ang relihiyong Katoliko ang aking niyakap sa kabila ng napakaraming kabulukan, ang sagot po ay ito pong ating mabuting balita ngayon. Ang ating mabuting balita ay ang paghahasik ng binhi sa iba't ibang klase ng lupa. Alam naman po natin, ang binhi ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, at tayo ang lupa. At paano po nagiging mataba ang lupa? Alam po natin na ang lupa ay nagiging mataba kapag ito ay nabalot ng maraming kabulukan. Dumi ng bulate, dumi ng hayop, bulok na halaman, bulok na dahon, bulok na prutas, mga pinagugasan ng kung ano-anong sagmaw, lino o ano-ano man, pinabubulok ng mga dayami. Kapag ito'y nagsama-sama, ang isang lupa ay nagiging mataba. At kapag ang lupa ay mataba, namumunga ang binhi. Hindi po ba ganun din ang nangyayari sa atin? Yun pala yung dahilan kung bakit dito tayo isinilang sa bansang ito, at kung bakit ang relihiyong Katoliko ang niyayakap natin. Kasi gusto ng Diyos, tayo ay mamumunga, at yun mismo ang magpapataba sa atin. Tayo mga lupa, ang magpapataba sa atin ay yung iba't ibang mga negative, iba't ibang mga hindi magagandang karanasan ng buhay, iba't ibang pagsubok at dagok sa buhay, mga problema hindi matapos-tapos. Mga yan ang nagpapatatag sa atin, na kung wala yung mga yan, baka hindi tayo magiging matabang lupa. Baka ang salita ng Diyos ay mawala ng puwang sa ating puso, at hindi tayo babaling sa ating Panginoon kung tayo ay hindi makakaranas ng iba't ibang mga sakripisyo at mga kabulukang ito sa ating buhay, sa ating bansa, maging sa ating relihiyon. Baka hindi tayo magpipilit na lumapit sa Diyos. Yun pala yung karunungan ng Panginoon. Kaya tama ang sinabi niya, ang binhi na nalaglag sa matabang lupa ay nag-uuhay, namumunga, may tigta 30. Kung minsan nagtatanong tayo sa buhay, bakit tayo dumadanas ng hindi magagandang pangyayari ito sa ating buhay? Sapagkat gusto pala ng Panginoon, ikaw ay katulad ng binhi na nalaglag sa matabang lupa. Gusto niya ikaw ay mamumunga. Gusto niya ikaw ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen?